Nakaupo sa balkonay si Megan. Nakapangalumbaba ito habang iniisip kung saan pumunta ang alaga niyang aso na pinangalanan niyang Feli. Naging palaisipan sa murang edad ni Megan kung bakit bigla na lang nawala ang kanyang alaga, gayong hindi naman ito lumalayo ng bakuran. Naalala niyang ilang gabi pala itong tumatahol ng alanganing oras ng gabi. Naisip niyang baka may kinalaman iyon sa kanyang pagkawala. Oo nga, baka may nakikita siyang kakaiba dun sa gubat. Kasi kapag sinisilip ko siya para tingnan kung sino yung tinatahulan niya, doon siya nakatingin sa gubat. Siguro, pinuntahan niya yun, tapos naligaw siya. Baka nga hindi na siya makauwi. Kailangan ko siyang hanapin. Kailangan ko siyang sunduin. Kawawa naman si Feli ko. Pasimple niyang tiningnan ang ina na abala sa paglalaba. Maigpit ang bilin sa kanya ng kanyang ina na wag lalayo ng bahay. Kung aalis ito para makipaglaro, ay magpapaalam siya para alam kung saan pupunta. Bigla pa rin niyang naalala ang sinabi ng kanyang ina na huwag susubukang pumunta sa gubata dahil may asawang daw na gumagala roon. Hindi naman totoong aswang. Kinatakot lang ako ni nanay para hindi ako umalis ng bahay. Pero kasi, baka naligaw na si Feli sa gubat. Kailangan ko siyang sunduin. Kawawa naman siya. Ilang araw na siyang nawawala. Ilang araw na siyang hindi umuwi. Sisilipin ko lang siya sa gubat. Kapag hindi ko siya nakita, uuwi rin ako kaagad. Nang tumalikod ang kanyang ina, nagkaroon siya ng pagkakataong pumuslit. Maingat siyang tumakbo palayo para habang hindi pa humaharap ang kanyang ina. Dahil kapag nahuli siya nitong tumatakas, tiyak na mamamaga ang kanyang puwit sa palo nito. Nang makalabas na siya ng bakuran, binilasan niya ang patakbo papunta sa gubat. Sandali siyang tumigil sa tapat ng malaking bato. Inakyat niya iyon, tiningnan ang paligid. Nagbabaka sakaling mahagip ng kanyang mga mata ang alaga niyang aso. Feli? Feli, nasan ka na ba? Nandito ka ba sa gubat? Umuwi ka na! Ilang araw ka nang hindi umuwi. Tumahol ka para marinig kita. Kung naliligaw ka man, susunduin kita, Feli! Kahit anong sigaw niya ay hindi nagpaparamdam ang kanyang alagang aso. Nagpasa siyang maglakad sa pag-aakalang nakalayo ang aso niya kaya hindi na ito nakakauwi. Maya-maya pa'y napahinto siya nang makakita ng isang babaeng nasa bandang unahan. May tao doon. May ali. Baka nakita niya si Feli. Kailangan ko siyang lapitan para tanungin. Nagulat pa ang babae nang biglang magsalita si Megan. Ali, may nakita po ba kayong aso dito? Ganito po siya kalaki tapos kulay puti po siya. Sino ka? Megan po ang pangalan ko. Kayo po? Agnes. Aling Agnes, dito po ba kayo nakatira sa gubat? Baka po nakita niyo ang aso ko. Kasi ilang araw na po siyang hindi umuwi. Baka po naligaw siya dito sa gubat eh. Ikaw bata, umuwi ka na. Hindi ka dapat pumunta dito. Po? Bakit naman po? Dito sa gubat, may aswang. Baka yung aso mong puti, kinain na yun ng aswang. Kaya umuwi ka na. Hindi ka dapat dito pumunta. Uwi na bata. Ayoko po. Hahanapin ko pa po ang aso ko. Alam ko po dito lang siya pumunta. Baka po naligaw dito sa gubat. Susunduin ko lang po. Aso? Puti? Opo, kulay puti po siya. Teka, parang nakita ko yung asong puti. Doon sa banda doon. Kaya lang, nakakatakot doon bata. May aswang doon. Kakainin tayo ng aswang doon. Doon siya nakatira sa bandang yun.
Totoo po ba yung aswang? Panakot lang yun ni nanay sa akin eh. Totoo bata. Totoong aswang. Malaki siya. Nakakatakot siya. Kakain siya ng tao. Ikaw, kakainin ka niya rin. Sigurado yun. Samahan niyo na lang po akong puntahan si Feli. Susunduin ko lang po siya. Tapos uuwi na po ako. Sabi niyo po kanina, nakita niyo po siya doon. Feli? Opo, Feli po ang pangalan ng aso ko. Ah, Feli. Aso. Puti. Oo, doon. Kita ko doon takbo doon. Talaga po? Samahan niyo po ako. Ha? May aswang doon, Megan. Tatakot ako sa aswang. Yung aswang. Manyak yun. Rapist yung aswang. Delikado doon. Saglit lang naman po tayo, Aling Agnes. Ha? Sige na nga. Pero, uwi din agad ha? Opo, uuwi din po agad kapag nakita ko na po si Feli. Pumayag si Agnes na samahan siya kung saan niya nakitang tumakbo ang aso. Nasa 40 anyos na si Agnes pero may diferensya sa pag-iisip. Kaya minsan parang bata ko makipag-usap. Paputol-putol sa pagsasalita kung minsan. Hindi ito marunong maglakad ng mabagal. Patakbo-takbo ito kung kumilos dahilan para maiwan sa paglalakad si Megan. Aling Agnes, hintay naman po. Ang bilis niyo naman eh. Huwag niyo po akong iwan dito. Baka po maligaw ako. Sandali lang po. Bakit po ang bilis niyang tumakbo? Binilisan ni Megan ang pagtakbo para maabutan ang babae. Natanaw niya ang maliit na ilog nang makitang huminto si Agnes. Biglang ginulo ang buhok. Bigla itong nataranta na tila lalong nawala sa sarili. Tumakbo itong pabalik at takot na takot. Megan! Megan, balik na! Balik na! Uwi na tayo! Dali! Ha? Bakit po? Hindi pa natin nakikita si Feli. Saka na lang bata. Uwi na lang. Panganib. May panganib. Panganib po? Ano pong panganib? Doon. Nandyan siya. Halika na. Uwi na. Balik na. Balik na tayo. Hahanapin ko pa po si Feli. Mauna na po kayong bumalik. Susunod na lang po ako, Aling Agnes. Nagsimulang umiyak si Agnes at padabog na naglakad pabalik sa pinanggalingan nila. Hindi naman pinansin ni Megan ang babae dahil alam niyang may sakit ito sa pag-iisip. Naisip niyang baka ito ang pinag-uusapan sa kanilang lugar na babaeng nabaliw dahil binuntis at iniwan ng lalaki. Hinayaan niyang umuwi si Agnes at nagpatuloy siya sa paghahanap sa alagang aso. Tinundo niya ang lugar na itinuro ni Agnes kung saan daw nito nakita ang aso. Tumawid siya sa ilog dahil nagbabaka sakaling nasa kabilang banda ang alaga. Habang naglalakad ay patuloy niyang tinatawag ang alagang aso. Maya-maya pa'y nakaamoy na siya ng hindi ka nais-nais. Medyo mahangin ang paligid kaya kahit malayo, ang mabahong iyon ay nalanghap niya. Sa di kalayuan ay may natanaw siyang nilalangaw. Ano yun? Ang baho. Baka doon ang gagaling ang mabaho. Nilalangaw pa. Ano kaya yun? Dahil sa kanyang kuryosidad, nilapitan niya ang pinagkukumpulan ng langaw. Habang papalapit ay may nakita siyang natuyong dugo sa mga dahon ng halaman. Dali-dali niyang pinuntahan ang nilalangaw sa damuhan. Doon niya nakita kung ano ito ng kanyang lapitan. Feli? Feli! Nagtakip siya ng bibig habang umiiyak. Halos masukos siya sa masangsang na amoy nito.
Napaatras siya dahil hindi kinayang tingnan ang inuuod na katawan ng kanyang alagang aso. Warak ang tiyan nito na tila nilapan ng isang mabangis na hayop. Wala na rin ang mga lamang loob nito. Feli, anong nangyari sa'yo? Sino may gawa nito sa'yo? Feli! Maya-maya'y may isang boses ng lalaki ang kanyang narinig. Bigla na lamang nagsalita sa kanyang likuran. Aso mo ba yan, bata? Anong nangyari sa kanya? Mukhang pinatay siya ng sadya. Hindi ka dapat nandito sa gubat, Ineng. Maraming mababangis na hayop dito. Saan ka ba nakatira? Halika na. Ihahatid kita sa inyo. Delikado rito. Baka magaya ka sa alaga mo. Isang lalaking matangkad ang nakita ni Megan nang lingunin niya ito. May mahabang peklat ito sa mukha na parang galing sa isang matalim na bagay. Mahaba ang buhok nito at medyo kulot. Sunog rin ang sikat ng araw ang kanyang balat. May maitim itong ngipin at naninilaw na rin ang mga mata. Ang suot naman itong maong ay butas-butas at puno pa ng dumi. Ang suot naman na pang-itaas ay isang long sleeve na polo. Inisip ni Megan na baka mang-uuling ito kaya marumi ang suot na damit. Yun kasi ang trabaho ng karamihan sa kanilang lugar. Manong, sa tingin niyo po pinatay si Feli ng mabangis na hayop dito? Dako malabang. Wala namang ibang gagawa nun kundi sila. Kasi kung taong gagawa niyan, hindi mo na yan makikita dyan. Kasi kakatayin na yan at iluluto na sa kagagawing pulutan. Mataba pa naman ang aso mo. Wala ka nang magagawa dyan. Hindi na yan mabubuhay pa. Malayo na ang narating mo, bata. Maliligaw ka na pabalik. Sumabay ka na sa akin. Pauwi na rin naman ako eh. Hindi pwedeng pakalat-kalat ang mga bata rito sa gubat na katulad mo. Tumakas ka sa mga magulang mo, no? Kayo talaga mga bata. Pagkatigas sa mga ulo ninyo. Ano ang pangalan mo at ilang taong ka na? Megan po. 13 na po ako. Mahilig ka pala sa aso. Meron akong tuta sa bahay. Gusto mo sa'yo na lang. Total patay naman yung aso mo. Bibigyan kita ng bago. Nanlaki ang mga mata ni Megan sa tuwa, pero inisip niya ang bilin ng kanyang ina. Sabi po kasi ng nanay ko, huwag daw po akong sasama sa mga hindi ko po kakilala. Sige po, uuwi na po ako. Magagalit na po kasi ang nanay kapag sumama ako sa inyo. Ganun ba? Sandali lang. Ang pangalan ko ay Palomo. O ayan, kilala mo na ako. Kaya pwede ka nang sumama. Pero sa pangalan lang po kita kilala. Hindi naman po talaga kita kilala. Kaya uuwi na lang po ako, Manong Palomo. Paano mo ako makikilala ng lubusan kung hindi ka sasama sa akin? Tsaka sandali lang naman tayo. Babalik din naman kaagad tayo. Halika na. Magkwentuhan tayo sa bahay. Marami akong tuta doon. Pumili ka ng gusto mo. At pagkatapos ihahatid kita sa inyo. Makikipagkilala ako sa mama mo para hindi siya magalit sa'yo mamaya. O ano, okay na ba yun? Ang dami ko na kasing aso. Tapos nanganak pa at 4 na tuta. Kailangan kong ipamigay kasi wala naman akong pampakain sa kanila. Pasensya ka na po. Pero ayoko pong sumama. Sige po, kailangan ko na pong umuwi. Sigurado akong hinahanap na po ako sa amin. Saglit lang naman tayo. Ang kulit mo namang bata ka. Ayoko nga po. Magagalit nga po ang mama at papa ko. Wala na akong magagawa kundi gamitin ito sa'yo. Biglang natigilan si Megan nang may dinukot sa bulsa si Palomo. Muntik na siyang atakihin sa takot pero nakahinga naman siya na maluwag nang makita ang isang kwintas na inilabas ng lalaki mula sa bulsa. Itinapat iyon ni Palomo sa kanyang muka at nag-usal ng mga salitang hindi maunawaan ng bata.
Maya-maya pa'y kusa nang sumunod si Megan sa mga sinabi ng lalaki. Halika, Megan, sumama ka sa akin. Susunod ka sa akin. Naglakad si Megan ng tulala. Sunod lang siya ng sunod sa lalaki hanggang sa malapit na nilang marating ang isang bahay. Malapit na tayo, Megan. Sumunod ka lang sa akin. Huwag ka lang lalayo, ha? Bahagyang huminto si Megan sa paglalakad nang makarinig siya ng pamilyar na boses na sumisigaw. Huwag kang sasama, bata. Uwi ka na. Megan! Megan, gising, uy! Megan! Naramdaman ni Palomo ang paghinto ni Megan sa paglalakad, kaya lumingon ito. Bakit, Megan? Huwag kang huminto. Malapit na tayo. Nakikita mo yun? Yun ang bahay ko. Makikita mo ang mga tuta. Makakapili ka na. Kahit ilan ang kunin mo, pwede. Wala sa loob na tumango si Megan pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Tumutol ang isip ni Megan na sumama sa lalaki, pero hindi niya makontrol ang sariling katawan. Kumakabog na ang kanyang dibdib sa kaba at namumuo na rin ang luha sa kanyang mga mata, pero wala siyang magawa. Malapit na tayo. Kaunting lakad na lang at makakarating na tayo. Humagikig ang lalaki habang nagsasalita nang marating na nila ang isang kubo na ang bubong ay gawa sa dahon ng nyug at ang dingding naman ay gawa sa mga retaso ng plywood. Napalingon si Megan sa gilid ng kubo dahil may mga tutang nag-iingay doon. Katabi ng mga tuta na yun ang isang malaking asong nakatali. Ito ang inahin ng mga tuta. O diba ang sabi ko sa'yo, marami akong tuta. Nagustuhan mo ba? Tumango si Megan ng bahagya at ngumiti nang makita ang mga tuta. Pinapasok siya ng lalaki sa loob ng kubo. Naging sunod-sunuran pa rin sa nais ng lalaki. Nang makapasok sila sa loob, ay sinabihan siya nitong maupo sa kahoy na upuan na nasa gilid ng kubo, malapit lang sa pintuan. Umupo ka muna riyan, babalikan lang kita. May gagawin lang ako. Nakakaya naman kung hindi ko ipaghahanda ng merienda ang aking bisita. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako magtatagal. Kaya hindi ka maiinip. Diyan ka lang, Megan, ha? Matapos ang ilang sandali, bumalik na ang lalaki. May dala itong maliit na boteng may laman ng langis. Binuksan niya iyon, ipinahid sa buong katawan matapos ubarin ang kanyang saplot. Kahit nasa ilalim ng hipnotismo si Megan, lumabas rin ang diwa niya. Alam niya ang ginagawa ng lalaki at takot na siya ng mga oras na yun. Pero hindi siya makasigaw. Nakatulala lamang siya habang nakatingin sa lalaking unti-unting nag-iiba ang tingin sa kanya. Kakaiba na rin ang ngisi nito. Nagsimula na ang pagtulo ng kanyang mga luha. Oh, bakit ka umiiyak? Maglalaro lang naman tayo eh. Hindi naman ako nakatatakot, di ba? Maglalaro lamang tayo ng bahay-bahayan. Ako ang tatay, tapos ikaw naman ang nanay. Pagkatapos ng laro natin, pwede mo nang kunin ang tuta. Makakauwi ka na rin sa inyo. Matagal na kasi ako hindi nagkakaroon ng bisita. Dahil bisita ka, kaya makikipaglaro ako sa'yo. O paano? Uubarin mo ng suot mo at maglalaro na tayo ng bahay-bahayan. Pilit na umiiling si Megan. Nagsimula na siyang umiyak, lalo na nang maramdaman niyang kusang gumagalaw ang kanyang kamay. Sinimulan niyang hubarin ang pang-itaas na damit. Pagkatapos ay isinunod niya naman ang pang-ibaba. Pumailang lang ang nakatatakot na tawa ng lalaki
na lalong nagpanginig sa katawan ni Megan. Yan nga Megan. Dapat maging masunurin ka kung ayaw mo magalit ako sa'yo. Bisita kita, kaya dapat sumunod ka sa kagustuhan ko. Ngayon, uhubarin mo na yung panloob mo. Umiyak na sumunod si Megan sa utos ng lalaki. Lalong lumakas ang kanyang pag-iyak nang makita niyang lumalapit na ang lalaki sa kanya. Nagsimula ng hawakan ang katawan. Pinilit niyang labanan ang hipnotismo ng lalaki hanggang sa unti-unti na siyang nakagagalaw. Itinulak niya si Palomo at nagtangka siyang tumakbo, pero agad siya nitong nahawakan sa braso at marahas na kinabig. Manong, ano pong ginagawa niyo? Uuwi na po ako. Tama na po. Ayoko na po. Dito ka lang! Gusto ko na po umuwi. Hinahanap na po ako ng mama ko. Parang awan niyo na po. Hindi! Dito ka lang. Hindi pa nga tayo nag-uumpisa. Aalis ka na. Kabastusan niya sa may-ari ng bahay na binisita mo. Nagsisimula pa lamang naglaro. Megan! Nagsisisigaw na si Megan ng malakas at pinagsusuntok niya ang lalaki. Pero dumulas ang kanyang kamay dahil sa langis na ipinahid ng lalaki sa katawan nito. Tumawa ng tumawa ang lalaki na para bang nababaliw na sa tuwa. Nang mapiko na ito sa ginagawang pananakit ni Megan, gumanti na ito. Sinuntok ni Palomo si Megan sa sikmura dahilan para mamilipit sa sakit ang bata. Pagkatapos ay tinakpan ng lalaki ng kanyang kamay ang bibig ni Megan para hindi ito makagawa ng ingay. Dahil nagpupumiglas si Megan, iginapos ang kamay at paa niya, saka siya inhiga sa papag na yari sa kawayan. Huwag mo na akong pahirapan pa, Megan! Sige na! Ikaw rin lang naman masasaktan. Dapat susunod ka lang sa gusto ko. Kaso nawala ang bisa ng aking hipnotismo. Pero mas gusto ko ito. Nakakagigil ang panlalaban mo. Ipakawalan niyo na po ako. Hinahanap na po ako sa amin. Parang awan niyo na po. Promise po, Manong, hindi po ako magsusumbong. Gusto ko na po umuwi. Huwag ka maingay. Maya-maya makakauwi ka na rin. Pero depende pa rin yun sa akin. Kapag ayaw ko pang pauwiin ka, hindi pa. Hanggat hindi mo nalulubos ang kaligayahan ko, hindi ka makakauwi. Lalong umiyak ng malakas si Megan dahil sa takot. Lalo na kapag tumatawa ang lalaki, lumalaki ang bibig nito. Dahilan para makita ang matulis ng ngipin at ang mahabang pangil. Nagsimula namang pagapangin ng lalaki ang kamay nito sa katawan ni Megan. Tumatawa ito habang hinahaplos ang masilang bahagi ni Megan. Hindi na magawang makawala ni Megan sa mga bisig ng lalaki nang yakapin siya nito ng mahigpit at siniil ng mga halik ang liig pababa sa dibdib. Masyadong malakas si Palomo at porsigido itong halayin ang bata. Tama na po. Parang awan niyo na po. Akala ko kaya tayo pumunta rito dahil bibigyan niyo po ako ng tuta. Ayoko na po. Pakawalan niyo na ako. Mama, tulungan niyo po ako. Tulong. Tumigil ka! Pwes! Parang awan niyo na po. Pwes, nagsinungaling ako sa'yo. Tsaka pinahirapan mo ko kaninang kumbisiin ka. Kaya nagbago ang desisyon ko. Bakit? Ayaw mo ba ng ginagawa ko sa'yo? Maglalaro nga lang tayo ng bahay-bahayan eh. Ikaw ang nanay at ako naman ang tatay, di ba? Ayoko po. Parang awan mo na po. Uwi na Sandali po lang ako. sabi.
maya-maya lang, lulutuin na rin naman kita. Kaya hayaan mo na muna ako sa gagawin ko. Lulutuin? Sabi mo po, pauwiin mo na ako pagkitapos. Kanina yun! Nagbago na naman ang isip ko. Dahil matigas ang ulo mo. Ayaw mo pang sundin ang gusto ko. Pinahihirapan mo ko. At nag-iingay-ingay ka ba? Kaya mamaya, lulutuin kita. At gagawin kita kapunan. Dahil sa sinabi ni Palomo, lalong nagsisigaw si Megan at nagpupumiglas. Maya-maya biglang natigilan ang lalaki sa marahas nitong pagpigil kay Megan dahil biglang may tumamang sibat na yari sa kawayan. Dumaplis iyon sa kanyang tagiliran na nagdulot ng may kalalimang sugat. Nang tingnan ni Megan kung sino ang gumawa niyon sa lalaki, nakita niya si Agnes. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin kay Palomo. Mabilis ding pumasok si Agnes sa loob ng kubo. Dinampot ang sibat, saka pinaghampas ang lalaki. Nang mapasubsob na si Palomo, dali-daling kinalagan ni Agnes si Megan. Dinampot nito ang damit ng bata, saka inalalayang lumabas ng kubo. Bilis! Bilis, Megan! Takas na! Takas! Palomo, manyak aswang yun! Manyak siya! Ako gahasa niya. Tapos ngayon, ikaw naman. Hindi ako papayag, anak. Ikaw takas na, ha? Uwi na ikaw, ha? Dali-dali silang tumakbo palayo ng kubo na yun. Nang medyo nakalayo na, ibinigay ni Agnes ang mga damit ni Megan. Eto, Megan, oh. Bihis ka na. Bilis! Palomo, dadating yun. Papatayin niya tayo. Kakainin niya tayo, kaya bilis na. Bihis na ikaw, bilis! Bilis! Salamat po. Salamat po at binalikan niyo po ako. Oo, basta ikaw, ha. Uwi na ikaw, Megan, ha. Bilis na. Uwi na ikaw. Bigla silang nataranta nang marinig nila ang boses ni Palomo. Ikaw talagang baliw ka, pakialamera ka. Gusto mo rin sigurong mamatay, ano? Magpasalamat ka, binuhay pa kita dati. Pasalamat ka, hindi kita ginawang hapunan. Dahil napapakinabangan pa kita. Kahit baliw ka, maganda naman ang katawan mo. Pero ang ginawa mong pakikaalam sa akin ngayon, hindi na kita pagbibigyan. Kapag nahuli ko kayong dalawa, pareho ko kayong kakainin ng buhay! Nanginginig sa takot si Agnes nang marinig ang pagbabanta ni Palomo. Tara na, Megan, bilis na. Nandiyan na ang aswang. Muling napatulala si Megan nang marinig ang pagsigaw ni Palomo. Binalot naman siya ng takot. Nagising na lamang siya at natulala. Nang hilahin ni Agnes ang braso niya, napalingon si Megan sa kanilang likuran dahil nakarinig ng mga ingay. Nakita niyang humanghabol sa kanila ang lalaki. Nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang sa hindi na nila makita si Palomo. Saan po tayo pupunta? Alam mo po bang lugar nito, Aling Agnes? Hindi na siya sinagot ng babae. Sa halip, hinawakan nito ang kanyang kamay. Patuloy lang sila sa pagtakbo kahit hindi alam ni Megan kung saan sila pupunta. Pero tiyak niyang nakalayo ni sila sa kubo na yun at sa palagay niya, hindi na sila maabutan ng lalaking yun. Nakaramdam ng hingal si Megan kaya tumigil muna siya sa isang malaking puno. Sandali lang po. Magpahinga na po muna tayo dito sa malaking puno. Pagod na po ako, Aling Agnes. Agad din namang tumigil si Agnes at lumapit sa kanya. Pero takot na takot pa rin si Agnes. Panay ang tingin niya sa paligid para tingnan kung nakasunod sa kanila si Palomo. Aswang Palomo. Hayop siya. Kumakain siya ng tao. Nangre-rape siya ng babae. Tapos kinakain niya. Aswang siya. Aswang?
Totoo pala ang sinasabi ni Mama. May aswang po dito sa gubat. Wala pa isang minuto ang kanilang pagtigil nang biglang makarinig sila ng tahol ng mga aso. Halatang mababangis ito dahil ang pagtahol ay nahaluan ng pag-alulong. Papunta iyon sa kinaroroonan nila. Kahit hindi nagsasalita si Agnes, ay ramdam ni Megan ang pag-aalala at takot nito sa mga paparating na mga aso. Lalong nataranta si Agnes. Hinawakan siya nito sa braso. Muli siyang hinila para tumakbo. Tara, alis na tayo. Nandyan na pala mong aswang. Tara na. Ano yun? Mga alaga ni Palomo. Mga aso. Kumakain din yun ng tao. Utos niyo yun para humanap ng biktima. Dangangatog naman si Megan sa takot nang marinig ang sinabi ni Agnes. Nagbatangay siya sa paghatak nito. Sabay silang tumakbo ng mabilis. Kahit mabilis ang kanilang pagtakbo, tila hindi pa rin nila natatakasan ang mga asong patuloy pa rin na sumusunod sa kanila. Panaka-naka nilang naririnig ang sigaw ni Palomo na minamanduhan ang mga aso para hanapin sila. Patuloy nilang tinakbo ang masukal na gubat kahit alam nilang walang kasiguraduhan kung makaliligtas ba sila sa kamay ng manyak na aswang na si Palomo. Sa katatakbo nila, hindi nila namamalayan ang kanilang dinaraanan. Bigla silang bumulusok pa ibaba hanggang sa malaman na lamang nila na nahulog na sila sa isang hukay na lagpas tao ang lalim. Nanakit ang mga binti ni Megan nang subukan niyang tumayo. Aray ko, ang sakit ng binti ko. Napilay ba ako? Huwag naman sana. Aling Agnes? Aling Agnes? Ano pong nangyari sa'yo? Kumising ka? Tugo? Aling Agnes? Aling Agnes, may tugo ka po. Kumising ka. Huwag niyo po akong iwanan. Huwag ka pong mamamatay. Paano na po tayo ngayon? Masusukol po nila tayo. Paano po tayo makakaalis sa balon? Kumising ka po, Aling Agnes! Napansin ni Megan ang mga basag na bote na kanilang nahulugan. May ilan pang nakabaon sa paa at binti ni Agnes. Lalo siyang napaiyak nang makitang tumama rin siya sa bote. Kaya nagkasugat-sugat ang binti at braso nito. Maya-maya pa nakita niyang dumungaw ang mga aso sa itaas ng hukay. Tumatahol ang mga ito. Ang ilan ay umaalulong. Galit na galit ang mga asong yun. Gusto nilang bumaba at lapain sila. Binalot ng takot si Megan hanggang sa makita niyang dumungaw na rin sa hukay si Palomo. Akalain mong mahuhulog din kayo sa bitag ko na para sana sa mga baboy rabo. Pero mas mabilis pala kayo kaysa sa mga baboy rabo. Ang akala ko talaga, matatakasan niyo na ako. Pero siniswerte pa rin ako at minalas rin kayo. Sa akin pa rin ang bagsak ninyo. May swerte pa rin naman kayo. Kundi nga lang. So kasi buhay pa naman kayo. At hindi pa ako tuluyang nagsasaswang. Hindi ba kasi lumulubog ang araw? Pero kapag gumabi na, hindi na ako nakakakilala ng tao. Ang lahat ay pagkain ng tingin ko. Kaya maswerte pa rin kayo. Alam nyo, kahit saan kayo tumakbo, mahahabol at mahahabol ko kayo. Ako, ang hari ng kagubatang ito, at may kakampi akong mababangis na aso! Tumatalsik ang malalapot na laway ng lalaki. Sa tuwing nagsasalita ito, nakatatakot ding pakinggan ang mga tawa nito na parang galing sa isang demonyo.
Idagdag pa ang malaking peklat nito sa mukha na lalo niyang ikinapangit. Parang awa mo na po. Pauwiin mo na po kami. Hindi naman po ako magsusumbong kahit kanino. Basta po pauwiin niyo na lang po kami. Hindi mo ko mauto, bata. Uuwi ka talaga. Pero dun sa kubo ko, itutuloy natin ang paglalaro ng bahay-bahayan. Di ba? Hindi ba tayo tapos maglaro? Panay ka kasi takas eh. Wala ka namang mapupuntahan. Bumaba si Palumo sa hukay. Tinalian nito ang paa at kamay ni Megan gamit ang lubid ng aso. Isinunod naman itong talian si Agnes na hindi pa rin nagkakamalay. Inilapat pa ni Palumo ang daliri niya sa liig ni Agnes. Oh, buhay pa pala ang isang ito. Lumalaban pa ang pulso. Kay tagal kong kinawaan ang babae na ito. Pero ngayon hindi na. Ginalit niya ako ng gusto. Matapos akong sibatin ang baliw na ito, pakakawalan ko lang ng ganon. Ang magandang gawin sa'yo, pakuluan at kainin ang mga lamang loob at pagsasaluan namin kayo ng aking mga alaga. Hindi ba? Tumingala pa si Palumo sa kanyang mga aso na matyagang naghihintay sa itaas ng hukay. Tila nakakaintindi naman ang mga hayop dahil sabay-sabay na nagsisitahulan ang mga ito. Nabatawan ng malakas si Palumo. Oh, nakita mo na bata? Gusto ka rin nilang kainin. Ang mga asong yan, totoong tapat sa akin. Kaya dapat silang bigyan ng gantimpala. Huwag po, Manong. Maawa naman po kayo sa amin. Gusto ko na pong umuwi. Hinahanap na po ako sa amin. Hindi ko gawain na magsauli ng mga batang naligaw sa gubat. Pagkasabi niyon, binuhat ng Di Palumo si Megan, saka inihagi sa ibabaw ng hukay. Ganon din ang ginawa nito kay Agnes. Oh, mga alaga ko, hatakin niyo ang dalawang yan dahil baka mahulog ulit dito sa hukay. Silbahe ka! Pakawalan mo na kami! Siguradong hinahanap na ako ng mga magulang ko. Tumigil ka! Ang ingay-ingay mo. Nakakarindinala mo ba? Kapag hindi ako nakatiis, bibiyakin ko yung tiyan mo gamit itong kuko ko! Saad ni Palumo sa pagkaahon niya sa hukay, ipinakita pa niya ang matulis niyang kuko kay Megan, dahilan para matakot ang bata. Itinali niya ang dalawa sa magkabilang dulo ng pinagtabi-tabing 3 kawayan, saka pinasan at inuwi sa kanyang kubo. Mukhang masarap naman ang hapunan ko mamaya. Itong baliw naman ang ipakakain ko sa mga alaga kong aso. Pagkatapos ko sa kanya. Anong balak niyong gawin kay Aling Agnes? Masama ka! Masama ka! Tumigil ka, bata! Huwag ka mag-alala. Ipakikita ko sa'yo kung anong gagawin ko sa baliw na ito. Tapos gagawin din natin. Gusto mo ba yun, ha? Masaya yun! Gusto ko nang makauwi! Nag-aalala na ang mama ko! Nagkakawag si Megan, dahilan para mahirapan sa pagpasan si Palumo sa kanila. Sa inis ng lalaki, huminto ito sa paglalakad, sinakal ang liig ng bata. Dahil malapit lang sa kanya ang ulo nito. Sabi ko nung huwag kang malikot eh. Ayoko sa lahat yung matigas ang ulo. Dahil kapag nagagalit ako ng gusto, papatayin kita. Hindi ka na makikita pa ng mga magulang mo. Mamumuti ang mga mata nila sa kahanap sa'yo, pero hindi ka nila makikita. Dahil sa takot ni Megan, nanahimik na lamang siya at humikbi ng tahimik. Pagkarating nila sa kubo, agad silang ibinagsak sa lupa. Dahilan para magising si Agnes. Umingit si Agnes at iginala ang paningin sa paligid. Aling Agnes, gising ka na po. Megan, anak? Balik tayo rito. Bakit?
Ngumisi naman si Palomo nang magising si Agnes. Akala ko talaga'y patay ka na. Akalain mo nga naman, buhay ka pa pala. Muntik na kitang ihawin at ipakain sa mga alaga kong aso. Ikaw, pakawalan mo ang bata. Maawa ka sa kanya. Ako na lang kainin mo. Huwag si Megan. Kawawa. Kawawa bata, Palomo. Maawa ka. Kung kanina ka pa nagmakaawa sa akin, Agnes, hindi na sana umabot dito ang lahat. Kaya lang ginalit mo ko eh. Tingnan mo! Sinugatan mo pa ang tagiliran ko? Wala na akong awa ngayon. Pareho ko kayong magiging pagkain. Umiyak na lamang sina Agnes at Megan habang nagmamakaawa kay Palomo. Pero tinawanan lang sila nito. Tinanggal ni Palomo ang pagkakatali nila sa kawayan. Pagkatapos ay ipinatong niya si Megan sa papag. Inihiga naman niya si Agnes sa ibabaw ng mahabang lamesa sa loob ng kubo. Yan, dyan ka muna. Maya-maya, isa ka ng litsyong tao. Kukuha lang ako ng mga pampalsa para sumanap ka at mukhang wala ka ng lasa. Ikaw naman, Megan, hindi ba tinatanong mo ko kung ano ang gagawin ko sa kanya? Pwes, panuurin mo para matakot ka at susunod ka sa lahat ng gusto ko! Sa harapan ni Megan, walang awang hinalay ni Palomo si Agnes. Hindi makatingin si Megan sa ginagawa ng lalaki. Pumigit na lamang siya at panay ang sigaw ng saklolo at pagmamakaawa kay Palomo. Nang makaraos na ang lalaki, pinaliguan niya ng langis ang katawan ni Agnes. Pagkatapos ay dinala sa labas ng bahay. Muli niyang itinali si Agnes sa kawayan, isinabit sa lutuan ng lechon, nilagyan niya ng uling ang ilalim, saka pinagbaga iyon. Pagkatapos ay binalikan ni Palomo si Megan. Tinabihan niya ito sa papag. Hinawi ang buhok ng bata na tumatabo na sa mukha nito. Nanginginig sa kaba si Megan dahil alam niya ang gagawin sa kanya ng lalaki. Inilapit ni Palomo ang mukha nito kay Megan. Naaboy ng bata ang mabahong hininga, dahilan para maduwal siya. Yan ang mga gusto ko. Yung wala pang karanasan na batang-bata pa. Inamoy-amoy ba ng lalaki ang buhok ni Megan? Pagkatapos ay pinasada ng haplos sa katawan nito. Huwag po. Parang awan niyo na. Gusto ko na po talagang umuwi. Maawa po kayo sa akin. Alam mo bang ako ang pumatay sa aso mo? Masyado kasi siyang maingay. Kaya tinangga ko ang ulo niya. Tapos kinuha ko yung lamang loob niya at kinain. Kaso, mas gusto ko pa rin ang lasa ng lamang loob ng tao. Ang sama mo! Piniti mo si Peli! Isusumbo kita sa papa ko! Sa palagay mo ba malalaman niyo ng papa mo? Sa palagay ko, hindi na. Makikita mo, dadating dito ang papa ko kasi mahal niya ako. Papatingin ka niya! Sigurado ka? Kung totoong mahal ka ng papa mo, dapat hinanap ka na niya kanina pa. Pero bakit hindi pa? Alam mo kung bakit? Dahil wala siyang pakialam sa'yo. Hindi ka niya mahal. Mahal ako ng papa ko. Hanapin niya ako, makikita mo. Sige. Hanapin niya ako. Sige. Ipupusta ko ang buhay ko pag dumating ang papa mo. No, sige. Talagang papatingin ka nun. Magtago ka ng pangit ka. Una! Sige na! Papatayin ako kung papatayin! Pero alam mo ba, ako rin ang responsable sa mga kaliwat ka ng dalagitang nawawala. Alam mo ba kung anong ginagawa ko sa kanila? Kinakain ko sila ng buhay. Pagkatapos ko silang pagsawaan. At ganun din ang mangyayari sa'yo! Ang sama-sama mo talaga, Manong. Ang sama-sama mo. Ang sama-sama mo.
Sana. Sa una lang naman ito masakit. Ayaw ko na matigas ang ulo, ha? Nakita mo ang ginawa ko kay Agnes, ha? Nagpupumiglas kasi siya kanina. Kaya yun, nilitsyon ko na siya. Gusto mo ba? Gawin din kita litsyon? Maawa na po kayo sa akin. Pakawalan niyo na po ako. Di ba sabi mo darating ang papa mo para iligtas ka? O ano ngayon ang iniiyak-iyak mo riyan, ha? Aray! Busy talaga itong baliw na ito. Pinadugo pa niya ang sugat ko dahil sa katatadyak niya sa akin kanina. Akala naman niya makakatakas siya. Ilang beses ko namang ginawa yun sa kanya. Pero hindi pa rin siya nasasanay. Sandali nga! Gagamutin ko lang itong sugat ko. Maghintay ka lang dyan, ha? Babalikan kita! Sinundan ng tingin ni Megan ang lalaki. Naupo ito sa upuan na nasa sulok ng kubo. Nanahimik ang lalaki doon habang nakayuko. Maya-maya ay nakita ni Megan na bumaba ang dila nito. Pagkatapos ay dinilaan nito ang sariling sugat. Matapos ang ilang sandali, tumayo na ito para kunin ang isang maliit na bote na nakasipit sa dingding. May kung anong mga halaman ang laman niyon na nakababad pa sa langis. Ipinatak iyon ni Palomo sa kanyang palad, saka hinaplos ang kanyang sugat. Rico! Buisit ka kasi baliw ka! Sinibat pa talaga ako! Akala niya yata'y mapapatay ako ng gano'n na lang! Mamaya, magiging pagkain ka ng aso ko! Natigilan si Palomo nang marinig niya ang mga nagtatahulang mga alaga niyang aso. Tila naiintindihan niya ang gustong sabihin ng mga ito. May naligaw sa gubat! Ayos! May pagkain na naman kami. Baka magandang babae rin. May ipapalit ako kay Agnes. Mapuntahan ka muna. Bago lumabas ng kubo si Palomo, tiningnan muna niya si Megan. Binusalan niya ito ng tela para hindi makasigaw. Pagkatapos ay lumabas na siya at isinarado ang pinto. Pagkaalis naman ni Palomo, kaagad na iginala ni Megan ang kanyang paningin sa kabuuang kubo. Naghanap siya ng patalim na pwedeng magamit sa pagtanggal ng kanyang pagkakagapos, pero wala siyang nakita. Natuon ang paningin niya sa biyak na kawayan na nakasandal sa dingding. Pinilit niyang tumayo para lapitan iyon. Ikiniskis niya ang tali ng kanyang kamay sa talim ng kawayan hanggang tuluyan ng maputol ito. Pagkatapos ay tinanggal niya ang pagkakagapos sa kanyang mga paa at inalis ang busal sa kanyang bibig. Dali-dali siyang lumabas at hinagilap si Agnes. Nakita niya itong nakasalang sa litsunan. Aling Agnes, buhay ka pa ba? Aling Agnes! Maya-maya pa'y napansin ito ang pagpitik ng paa ni Agnes. Pumapatak-patak ang dugo nito sa baga mula sa mga sugat na nakuha sa bubog. Ilang sandali pa'y duminat na ang mga mata ni Agnes dahil sa paulit-ulit na paggising sa kanya ni Megan. Nagpalingalinga ng tingin ito sa paligid. Megan? Bata? Ano nangyayari? Buhay ka! Buhay ka pa, Aling Agnes! Papakawalan po kita! Huwag ka pong malikot! Baka po bumagsak ka po sa baga! Baga? Opo! Kaya huwag po kayong malikot ha! Mapapaso ka po! Aalis na tayo! Tatakas tayo habang wala pa si Manong! Palomo! Haswang! Manyak! Nasaan siya? Umalis po siya. Nagpunta po doon. Sabi niya may naligaw daw po sa gubat. Bilis bata! Bilis! Takas tayo! Opo! Huwag po kayong malikot! Habang kinakalagan niya si Agnes, ay panakanakang tinitingnan niya ito.
Tinitiis ng babae ang maliit na baga na pumapaso sa kanyang balat. Hindi gaanong marami ang baga, kaya tinitiis niya ang init niyon. Nakikita rin ni Megan ang paggagat ni Agnes sa lubid na nakatali sa kanyang kamay. Dahil sinusubukan itong tanggalin iyon, hindi pa sila nagtatagumpay sa ginagawa nang makita ni Megan na pabalik na si Palomo. Lalo siyang nataranta. Nandiyan na siya. Anong gagawin natin? Takas na, Megan. Halis na ikaw. Iwan mo na ako. Ayoko po. Papatayin ka niya. Ayos lang. Basta ikaw, uwi ka na, bata. Takas na ikaw. Bilis na. Ayoko. Pinalikan mo nga ako dito Tapos iiwan kita. Makakatakas din tayo. Magpatay-patayan ka po ulit. Tapos pagpasok niya po sa kubo, kalagan mo po ang sarili mo Babalik na po ako sa loob. Hindi, bata. Huwag. Takas na. Megan! Hindi pinakinggan ni Megan ang babae. Bumalik na siya sa loob ng kubo at nagkunwaring nakagapos sa humiga sa papag. Baya-maya pa'y pumasok na si Palomo. Ay nako, hindi ko na naman kayo makakain ngayon. Dahil may nakain na ako doon. May naligaw na lalaki sa gubat. Umaasa ako na babae, pero ayos lang. Kasi nabusog naman ako. Tsaka nauwian ko naman ang mga alaga ko ng pagkain nila. Mabuti naman at naghintay ka dito, bata. Hindi ka nakatakas? Inisip ko pa naman nakatakas ka na. Akalain mo yun nandito ka pa rin. Tapos si Baliw nandoon, nalilitsyo na ang katawan niya. Hindi naman kayo makakatakas dito, di ba? Yung mga aso ko kasi, pinakawalan ko muna. Nagkalat sila sa gubat ngayon. Kaya kung tatakas kayo, hahabulin nila kayo at lalapain. Hindi pa pala ako tapos. Dahil busog na uli ako. Babalik na tayo sa ating ginagawa. Nasaan na ba tayo, Megan? Ay, oo nga pala. May gagawin pala tayo kanina. Ano? Tumingin ang lalaki kay Megan at muling itinuloy ang masamang balak nito. Umiiyak naman si Megan habang hinahayaang unti-unting inaalis ng lalaki ang kanyang suot. Titig na titig siya kay Agnes na kinakalagan ang sarili sa pagkakatali. Sinong tinitingnan mo dyan, ha? Ang baliw mong tagapagligtas? Tingnan mo nga ang kalagayan niya ngayon. Sa tingin mo ba, kaya niya pang iligtas ang sarili niya? Nalilitsyo na siya dun sa labas. Huwag ka na umasa pa. Ang sama mo! Dahang-dahang nilingon ni Palomo si Agnes. Pero dahil napansin iyon ng babae, nagkunwari itong walang malay. Patay na yan. Kahit anong titig mo dyan, hindi na mabubuhay ang baliw na yan. Alam mo ba kung bakit nabaliw siya? Dahil ginahasa ko siya. Isa kasi siya sa pinakamagandang babae sa lugar na to. Ilang taon na rin ang nakalilipas nung una ko siyang ginahasa. 17 pa lamang siya noon at dalagang-dalaga ang katawan niya. Napakaganda ng hubog ng kanyang katawan. Balita ko ngayon na buntis ko pa siya. At nung nagkaanak siya, may umampon sa bata. Kaya lalo siyang tuluyang nabaliw. Ulila na si Agnes. Dahil sa kalagayan niya, nagpalaboy-laboy na lamang siya sa kalsada. Nagmamalimos na makakain. Tapos pinaniwala ko siya na kinuha ko ang anak niya. Kaya palagi siyang bumabalik dito sa gubat. Pinipilit niyang kunin sa akin ang anak niya. Kaya hindi na ako nahirapang sunduin ko siya sa bayan. Kasi kusa na siyang pumupunta rito, di ba? Wala akong kahirap-hirap. Pero ngayon, hindi ko na siya kailangan. Laspag na rin naman ang katawan niya. May nakita na rin kasi akong bagong Agnes. Ang pangalan niya ay Megan. Tataka lang.
Hindi na ako makapaghintay. Pinag-iinit mo ko. Huwag po. Maawa po kayo sa akin. Oo naman. Hindi kita papatayin. Basta maging mabait ka lang. Hayaan mo lang ako sa gagawin ko na gusto kong gawin sa'yo para magkasundo tayong dalawa. Ang kinis naman ang balat mo at ang puti. Huwag ka nang umiyak. Maglalaro lang naman tayo ng bahay-bahayan. Ako ang tatay at ikaw ang nanay. Masaya na ako at masarap. Pilit namang pumalag si Megan ng akmang uhubaran na siya ng lalaki. Doon nalaman ni Palomo na natanggal na ni Megan ang kanyang tali. Aba, nakawala ka na pala? Bakit hindi ka pa tumakas kanina? May pagkakataon ka na. Mukhang gusto mo rin dito. Huwag ka nang pumalag kasi. Alam mo namang kahit anong gawin mo, wala ka rin namang magagawa. Kaya tama ng pag-iyak ha, matatapos din ito. Pahubad na ang lalaki nang matigilan ito dahil narinig nito ang malakas na sigaw ni Agnes. Sinugod ni Agnes si Palomo na pumapaibabaw kay Megan. May hawak na malaking itak ang babae. Walang takot na iniunday ito kay Palomo. Wala itong humpain sa paghataw ng itak habang sumisigaw sa galit. Maya-maya pa ay natumba na ang lalaki sa ibabaw ni Megan. Dahil sa bigat nito, hindi na makagalaw si Megan. Itinulak ni Agnes si Palomo saka hinatak si Megan. Tara na, Megan. Uwi na ikaw. Paika-ika noon si Agnes kung maglakad dahil sa mga sugat niyang natamo. Kahit hirap ay pilit pa rin siyang tumatakbo habang hawak ang braso ni Megan. Nang bahagya na silang nakalayo, huminto muna sila saglit. Nakita ni Megan ang pagdurugo ng paa ni Agnes. Pinunit niya ang laylayan ng kanyang damit. Ginamit iyon bilang pantali sa sugat ni Agnes. Hindi ko alam kung bakit mo to ginagawa sa akin. Pero maraming salamat po, Aling Agnes. Ngumiti si Agnes sa kanya, sabay hawak sa kanyang kamay. Pagkatapos ay hinila niyang muli ito at tumakbo papunta sa direksyon nang hindi alam ni Megan kung saan tutungo. Hindi niya alam kung saan siya balak dalhin ng babae. Pero dahil nakuha na nito ang kanyang tiwala, sigurado siyang ligtas siya kapag kasama ito. Sa pagpapatuloy ng pagtakbo, nakarating sila sa isang maliit na ilog. Sa gitna ng gubad, malinaw ang tubig at katamtaman ang temperatura. Wow! Ang linaw ng tubig, Aling Agnes, oh! Ang ganda ng ilog! Sandali silang tumigil sa ilog upang linisin ang kanilang katawan at mga sugat. Yumuko si Megan para hilamusan ang mukha at uminom na rin. Napatingin siya kay Agnes nang makita niyang lumusong ito sa tubig. Pero umahon din naman agad nang maramdaman ang mga sugat nitong humahapdi. Mahapdi ba? Kawawa ka naman. Dito muna tayo, Aling Agnes. Siguro naman napuruhan mo na yung aswang na yun. Hindi na siguro niya tayo mahahabol dito. Napapagod na po akong tumakbo. Tsaka gutom na po ako. Tumingin lamang sa kanya si Agnes, saka lumapit. Hinaplos nito ang pisngi ni Megan na parabang anak ang tingin nito sa kanya. Naaalala mo ba ang anak mo na kinuha sa'yo? Oo. Kuha nila ang anak ko sa akin. Masasama sila. Kuha ni Palomo ang anak ko. Hindi daw po. Sabi po ni Manong, inampun daw po ng iba. Niloko ka lang po niya para balik-balikan mo siya sa gubat at paulit-ulit kanyang i-rape. Manloloko siya. Sinungaling siya. Masama siya. Oo, masama siya. Kaya takas na tayo. Alis na tayo dito. Baka mamaya nandyan na yun. Hindi ka po ba nagugutom? Gutom ka na? Opo. Kawawa naman bata.
Gutom na. Natawa lamang si Megan sa reaksyon ni Agnes sa sinabi niya. Tinawanan rin lang siya ni Agnes. Maya-maya pa inaya na siya nito para maganap ng makakain. Nakakita ng isang puno ng saging si Megan. Sakto naman dahil may hinog na bunga nito. Pero hindi niya maabot dahil may kataasan. Kaya hanggang tingala na lamang ang nagawa niya at sinabayan ng paglunok ng laway. Sayang, masarap sana tong saging. Kaso hindi ko naman abot. Paano kaya ito makukuha? Sa ilang sandali lang, biglang nahulog ang ilang bunga nito dahil kay Agnes. Binato niya pala ito ng bato, dahilan para malaglag ang mga hinog na bunga nito. Natuwa si Megan at pinulot ang mga nalaglag. Pagkatapos ay inaya niya si Agnes na kumain. Pinagsaluhan nila ang mga hinog na bunga. Baliw ka ba talaga, Aling Agnes? Mukhang hindi eh. Nakakapag-isip ka po ng tama. Hindi baliw, Agnes. Opo, hindi ka nga po baliw. Mabait ka. Oo, bait ako. Mabait, Agnes. Gusto mo pa saging? Mahinog pa dun. Nabitin ka pa po, no? Gutom pa, Agnes. Sige, kunin natin. Pinagtulungan nilang patumbahin ang puno hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Tawang-tawa sila sa kanilang ginagawa. Nang bumagsak na ang puno ay pinagkukuha nila ang mga hinog, saka kumain uli. Nang mabusog ay pareho silang nakaramdam ng antok. Dahil maggagabi na, naghanap na sila ng mapagtataguan. Nakakita sila ng malaking puno na may malaking ugat na nakausli. Tila naging kuwebang maliit ang ugat na yun. Doon sila nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, nagising si Megan na wala na sa tabi niya si Agnes. Mabilis siyang bumangon para hanapin ito. Aling Agnes, nasan ka na? Iniwan mo na ba ako? Aling Agnes! Sa kalalakad niya, napalayo na naman siya hanggang sa makita niya si Agnes sa bandang unahan. Sinundan niya ito at tinawag pero hindi siya pinakinggan. Panay lang ang lakad nito ng mabilis. Binilisan niya ang paglakad para maabutan ito. Nang malapit na'y hinawakan niya sa braso nito. Panay ang kausap niya pero hindi siya sinasagot. Nang akmang bibitiwan niya ito, siya lamang paghawak sa kanyang braso ng mahigpit. Hinigit siya nito at hinila na halos makalagkad na. Bakit ba parang naging agresibo ka naman kung humila? Ang sakit na ng kamay ko eh. Bitiwan mo muna ako, Aling Agnes. Hindi pa rin siya pinapansin ng babae. Nang tingnan ni Megan ang kamay ni Agnes, doon niya lang napansin na kakaiba ito. Doon na siya kinilabutan. Mahaba na ang mga kuko nitong kulay itim at kulubot na rin ang balat. Sino ka? Hindi ko si Aling Agnes. Bitiwan mo ko! Biglang napatingin si Megan sa pinanggalingan ng narinig niyang boses ni Agnes. Tinawag siya nito. Nakita niya itong paika-ika sa paglalakad habang hinahabol siya. Megan! Bumalik ka! Huwag kang sama dyan! Aswang yan! Balik dito, Megan! Hindi ako yan! Aswang yan! Kumabog ang dibdib ni Megan nang marinig ang sinabi ni Agnes. Muli siyang napalingon sa babaeng kasama. Doon niya nakita ang totoong itsura nito. Dahan-dahang lumingon sa kanya ang babae at doon nanginig ang katawan ni Megan. Sino ka? Isa itong babae. Nakangisi ito at nakita ni Megan ang kulay itim niyang ngipin. Namumula rin ang mga mata nito. Sino ka? Aswang ka? Aswang! Tulong! Tulungan mo ako! Aling Agnes! Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko! Malapit na tayo. Huwag kang magulo dyan.
Sa bandang unahan ay may natanaw si Megan na isang kubo. Malayo pa'y naaamoy niya na ang hindi ka nais-nais na hangin. Nasusuka ito na parabang may mga nabubulok ng patay na hayop sa paligid. Sa dinaraanan nila ay nakakita siya ng mga nagkalat na buto. Hindi niya alam kung buto yun ng tao o buto ng hayop. Pero nang makapasok na sila sa bakuran ng kubong yun, ay nakakita siya ng ilang bungo ng tao na nakapatong sa isang lamesang kahoy. Nang ilingan niya ang kanyang paningin, nakita niya ang mga sibat na nakatusok sa lupa na may tigi-isang ulo ng mga taong naaagnas na ang nakatusok sa matulis na bahagi nito. Ang masangsang na amoy nito ay lalong tumindi. Dahilan para masuka si Megan. Ikinulong siya nito sa kulungan na gawa sa matibay na kahoy. Pagkatapos ay umalis na rin. Pakawalan mo ako! Parang awa mo na! Ilang sandali pa'y bumalik ang matandang babae. May dala itong plato at baso. May laman iyon ng pagkain at tubig. Nilalangaw na ang pagkain na yun na parabang mais na giniling. Kumain ka na muna. Nang sa ganun ay tumaba ka ng kaunti. Dahil pagpipestahan ka na ng aking mga apo sa nalalapit kong kaarawan. Maya-maya pa'y naagaw na ang atensyon nang may marinig na kaluskos sa dumuhan. Nakita niya si Agnes nagtago roon at naghihintay ng tamang pagkakataon para makalapit. Aling Agnes, mag-iingat ka po! Nang makahanap ng tiyempo si Agnes, agad siya nitong nilapitan. Paulit-ulit kitang ililigtas. Kahit buhay ko pa ang kapalit, Megan. Ikaw, anak kita, hindi ako papayag na saktan ka nila. Magtago ka, bilis! May paparating! Mabilis namang nagtago si Agnes sa damuhan. Maya-maya'y dumating ang isang batang lalaki na kaedaran ni Megan. Kasunod nito ang ilang pang mga bata. Malapad ang ngiti nila nagmakita si Megan. Naglabasan ang matutulis nilang ngipin. Wow! Ito na ba siya, Lola? Mukhang masarap siya, no? Hindi na ako makapaghintay na kagatin ang balat niya. Oo mga apo. Siya ang ihahanda natin sa karawan ko. Sigurado akong mapupusok tayo mamaya. Pwede ko bang subukan sa kanya itong pana? Makikipaglaro lang ako sa kanya, Lola. Binalot ng takot si Megan nang itutok sa kanya ang pana. Nagtawanan naman ang ilang mga bata at nagkantsawan ang mga ito. Wag! Maawa ka! Katulad mo rin akong bata. Kaya maawa ka. Nakanda na sanang pakawalan ng bata ang palaso nang pigilan ito ng matanda. Huwag sa ulo, apo. Baka hindi na siya abutin sa karawan ko. Diyan na muna kayo May aayusin lang ako sa loob. Huwag masyadong paglaruan ng bihag. Hindi na yan masarap kapag patay na. Masarap kapag sariwa pa. Kapag buhay pa. Maawa ka sa akin. Huwag mong ituloy yan. Hinigit ng bata ang pana ng sagada habang nakakagat pa sa labi. Gigil itong patamaan si Megan. Napaatras naman si Megan sa dulo ng kulungan dahil sa takot. Panay ang kumbinsi niya sa bata na huwag siyang panain, pero hindi naman ito nakikinig. Napapikit na lamang si Megan at wala nang nagawa kundi hintayin ang palaso na yun na bumaon sa katawan niya. Rico! Talagang pinana ako. Mga siraulong bata! Ay, hindi ko yata natamaan ng gusto. Sino naman? Maglaro tayo. Magpapana sa kanya. Ang makakapana sa kanya, mabibigyan ng magandang parte mamaya. Pumila ang mga bata.
Isa-isa silang humawak ng bana at pinag-asinda si Megan. Umiyak na lamang si Megan habang panay ang iwas sa pagbana sa kanya ng mga pasaway na bata. Tuwang-tuwa naman ang mga batang yun. Nagkakantyawan ba sila habang nagpapalitan ang pagbana kay Megan? Maya-maya pa'y bumalik na uli ang matandang babae at pinagalitan ang mga apo. Tama na yan. Sabi nang huwag niyong patayin. Pumasok na nga kayo sa loob. Pagkaalis ng mga bata, nilapitan naman ng matanda si Megan. Bakit hindi mo kinain ang pagkain yan? Paano kanyang tataba? Makukulit lang sila. Pero masunurin din silang mga bata. Teka, ikukuha kita ng gamot. Marami kang sugat. Hindi masarap ang karne mo kapag natuyuan ka ng dugo. Gusto namin ng maraming dugo. Bakit ba kayo kumakain ng tao? Bakit ba ninyo ginagawa ito? Pati ang mga apo nyo pinapakain nyo ng tao. Bakit? Binulag mo na sila sa totoong mundo. Pinapaniwala mo sila na pagkain ng mga tao. Ang sasama nyo! Wala kang alam sa tunay na nangyayari. Isa ka lang batang malapit ng maging hapunan. Ubusin mo na ang pagkain na yan. At mamayang hating gabi ay magiging putay ka na sa pagkainan namin. Madilim na ang paligid, ngunit hindi pa rin makakuha ng tiyempo si Agnes. Hindi namamalayan ni Megan na idlip na siya. Nagising siya dahil sa mga ingay ng mga batang naghahabulan. Isang malaking gawa ang nakasalang sa apoy ang bumungad sa kanyang paningin. May laman itong tubig na malapit ng kumulo. Malakas ang apoy nito na siyang nagbibigay ng liwanag sa madilim na gabi. Aling Agnes, nasan ka na ba? Ang sabi mo hindi mo ako iiwan. Umalis ka na ba? Tumakis ka na ba? Iniwan mo na ba ako? Habang patagal ng patagal ay lalong kinakabahan si Megan. Alam niyang para sa kanya ang pinakulong tubig na yun. Kanina pa siya palingalinga, ngunit walang Agnes ang nagpaparamdam sa kanya. Ngunit pinanghawakan pa rin ang sinabi nitong paulit-ulit siyang ililigtas. Kahit buhay pa nito ang maging kapalit, maya-maya pa ay inagaw na ng pansin niya ng papalapit na matanda. Ihanda mo ang sarili mo, Iya. Malapit ka nang maging ulam. Ano kaya ang magandang luto sa'yo? Ginataan o kinilaw? Kasalanan po sa Diyos ang ginagawa niyo. Bakit hindi po kayo humingi ng kapatawaran sa Kanya? Alam ko pong mabait kayo. Kaso nadadala lang po kayo ng takot ng mundo. Pero may oras pa naman po para magbago. May Diyos din naman kami. At ito ang turo niya sa amin. Ang mga tao ay pagkain. Huwag niyo pong sabihin yan. Iisa lang po ang Diyos natin. Pero kahit gaano man kalaki ang naging kasalanan mo, kayang-kaya niya pa rin po kayong tanggapin. Kaya tigilan niyo na po ito. Tinawanan lamang siya ng matanda sa kanyang mga sinabi. Bakit ka po tumawa? Simula nung tinanggap ko na ang kadiliman, sa puso ko ay kinalimutan ko na ang mga ganung bagay, Iya. Pero nararamdaman ko po, may kabutihan pa rin pong natitira sa puso niyo. Kung meron man, para na lang yun sa mga bata, hindi para sa inyong mga mapanghusgang tao. Nanlilisik ang mga mata ng matanda. Naubos na ang pasensya nito sa pakikipag-usap kay Megan. Pagbalik ko, isasalang na kita sa kumukulong tubig. Humagikik siya habang paalis.
Pumesto ng upo ang matanda, malapit sa malaking kawa, habang pinagmamasdan ang mga batang tuwang-tuwa namang naglalaro sa liwanag ng apoy. Nakangiti itong pinanunood ang kanyang mga apo na tuwang-tuwa dahil makakatikim naman sila ng masarap na ulam. Banga ilang sandali pa'y tumayo na ito at bumalik kay Megan. Kumukulo na iya. Nakahanda ka na ba? Gumisi ito ng nakatatakot. Pagkatapos ay binuksan na ang kahoy na kulungan at hinawakan sa buhok si Megan. Saka marahas na hinila palabas. Rico, ano pong gagawin mo? Huwag ka ng maraming tanong. Halika na rito at maligo ka na sa kumukulong tubig. Dinala siya nito sa isang mahabang lamesa at itinali ang kamay at paa gamit ang lubid. Pinahiga siya roon at ipinatong ang ulo sa malaking sangkalan. Dumagungdong sa takot ang dibdib ni Megan nang marinig niya ang paglagiting ng malaking itak na tila sinusubukan ang talim nito na itaga sa sulok ng mesa. Naisip ko, hiwain ko muna ang katawan mo bago kita pakuluan. Aalisin ko muna ang lamang loob mo. Wag, parang awang mo na po. Gusto ko pa pong mabuhay. Hinahanap na po ako ng mama at papa ko. Yay! Iluluto na siya ni Lola! Hinawakan ng matanda ang ulo ni Megan. Itinaas ang malaking itak. Itataga niya na sana iyon sa liig ni Megan nang biglang tumilapon ang matanda sa kumukulong tubig. Napasigaw ito sa sakit na natamo. Nagtakbuhan sa takot ang mga bata. Agad namang naalarma ang mga kasama ng matanda. Kanya-kanyang sigaw ang mga aswang na naroon nang makita sa kabilang bahagi ang isang lalaking nakatayo. May hawak pa itong bato na nakaamba sa kanilang lahat. Si Manong, buhay pa siya? Si Aling Agnes kaya? Buhay pa kaya siya? Pagkain ko yan! Ang kapal na mukha ninyong nakawin ang pagkain ko! Mabuti na lang at nasundan ng mga alaga kong aso ang amoy ninyo. Kaya ako napadpad rito. Hindi ako papayag na kayo ang makinabang sa nahuli kong pagkain. Mga alaga, sugurin niyo sila! Labain silang lahat! Pagkasigaw ni Palumo ay pinakawalan niya ang pagkakatali ng mga asong kasama niya. Nagtakbuhan ang mga ito at sinugod ang mga aswang na naroon. Walang ligtas ang lahat. Pati na ang bata ay hinabol. Pinagkakagat ng mga alaga nitong aso. Lumapit rin si Palumo para labanan ang ibang aswang na mangkukulam na pinatay ng mga alaga niyang aso. Pilit namang gumawa ng paraan si Megan para makatakas habang naglalaban ang lahat. Maya-maya pa'y dumating na rin si Agnes para iligtas si Megan. Kinalaga nito si Megan pagkatapos ay tumakas na sila habang abala ang lahat sa pag-aaway. Habang patakas ay nakita sila ng batang lalaki. Galit na galit ito. Magbabayad kayo! Hindi kayo pwedeng makatakas! Dapat talaga! Pinatay na kita! Salat ka! Aling Agnes, umilig ka po! Papalain ka niya! Ha? Ikaw bata! Salbahe! Mabilis na hinatak ni Agnes ang batang papalapit sa kawa na may kumukulong tubig. Galit na galit si Agnes habang hinuhulog doon ang bata. Ikaw, ligo ka dyan, batang aswang! Masama ka! Megan, tayo na! Takas na tayo! Opo, tatakas na po tayo! Bilis na po! Bilis na! Takbo! Huwag nang lilingon! Takbo lang, Megan! Aling Agnes, huwag po kayong lalayo, ha? Oo, dito lang ako sa likod mo. Basta takbo lang ikaw. Diretso lang ng takbo. Bilis!
Habang tumatakas sila ay narinig pa nila ang sigawan ng mga naglalabanan na mga aswang. Dumagungdong ang dibdib nila na magkahalong takot at kaba. Hindi alindana ang mga dinaraanan kahit nagkakasugat-sugat na ang kanilang mga paa. Tumakbo sila ng tumakbo hanggang sa marating nila ang bukana ng gubat. Malapit na po tayo sa amin, Aling Agnes. Natatanaw ko na po ang bahay namin. Makakauwi na rin ako. Salamat naman po. Oo, bahay niyo na. Doon bahay niyo. Bilis na, Megan. Uwi na ikaw. Bago tuluyang umuwi si Megan, napahinto siya sa pagtakbo at hinarap si Agnes. Paano ka? Saan ka po uuwi? Saan ka titira? Sino nang kasama mo? Ako? Wala. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Hahanap ko ang anak ko. Huwag na po kayong bumalik doon. Huwag ka na pong pupunta sa gubat. Maraming aswang doon. Papatayin ka nila. Papatayin ka ni Palomo. I-raping ka niya ulit. Dito ka na lang po sa amin. Sasabihin ko po kay Mama na iniligtas mo ko. Ha? Wag. Magagalit sila. Hindi po. Ako pong bahala. Hinawakan ni Megan ang kamay ni Agnes. Isinama niya ito pa uwi ng bahay. Nang makita siya ng kanyang mga magulang, napayakap ang mga ito sa tuwa. Sobra silang nag-alala dahil sa kanyang pagkawala at hindi nila alam kung saan ito hahanapin. Mama! Papa! Si Aling Agnes po! Hindi pa natatapos ang pagsasalita niya nang biglang magalit ang kanyang ama nang makita si Agnes. Pinagtulakan niya ang babae habang sinasabi sa kanya na nawala ang kanilang anak dahil dinukot ng babaeng baliw. Hindi po, Papa. Siya po ang nagligtas sa akin sa mga aswang sa gubat. Iniligtas niya po ako. Huwag ka pong magalit sa kanya. Mabait po siya. Wala po siyang kasalanan. Paano naging mabait ang babaeng ito? Siya ang dahilan kung bakit nawawala ang mga bata dito sa atin. Tinatangay niya. Pinagkamalan niyang anak niya, tapos itatakas. Ilan na bang batang ninakaw mo, ha? Mabuti na lang talaga at nabawi pa sa'yo. Umalis ka na dito, baliw. Huwag na huwag mong lalapitan ang anak namin. Papa! Salot ka! Mabait po siya. Aling Agnes? Halika dito sa loob, Megan. Huwag na huwag kang sasama sa kanya, ha? Tignan mo nga, puro ka sugat. Halika't gagamutin kita sa loob. I-report ko sa barangay ang nangyari para mapaalis yan dito. Yung babaeng baliw na yan. Papa! Mama! Maniwala po kayo sa akin. May aswang po sa gubat. Iniligtas na po ako. Maawa po kayo sa kanya. Wala po siyang kasalanan. Kahit anong pagtatanggol ni Megan kay Agnes, hindi siya pinaniwalaan ng kanyang mga magulang. Ilang araw nang nilalagnat si Megan dahil sa pagod at takot mula sa kanyang mga naranasan. Gabi-gabi siyang nananaginip ng masamang bagay. Kasama na roon ang mga nangyari sa kanila ni Agnes sa gubat. Nang gumagaling na siya, nalaman niyang wala na si Agnes sa kanilang lugar. Nagkaisa ang mga tao sa lugar nila na dalhin sa malayong ampunan si Agnes para hindi na magnakaw ng mga bata. Sobrang lungkot ni Megan nang malamang hindi niya na makikita pa ang babaeng nagligtas sa kanya ng ilang beses. Hindi niya na ito makakausap para pasalamatan. Nang lumaki na si Megan, nakapagtrabaho na siya. Sinubukan niyang hanapin ang babae sa mga ampunan pero hindi niya ito natagpuan. Ipinagdasal na lamang niya na sana palagi itong ligtas at hindi nasusuong sa panganib. Wakas.